naman sa kanyang charter ay alamin ang mga social programs ng mga grupo sa Pilipinas at tulungan sa kanilang mga outreaches for the poor. Si Bishop Humuad po ang isa sa mga sinasabing Pajero Bishop. Sobra kong ikinalungkot kung alam lamang nila ang sitwasyon ni Bishop Humuad doon, kung paano daily they can die for what they believe in para lang mapagsilbihan. Hindi lang ang mga Katoliko, kundi ang mga mahihirap na andun. He does not deserve just one car. You should give him 5. Ang hirap ng buhay nila roon. Nagpapakahirap na nga yung tao, mai-isyuhan pa ng ganito. I'll tell you of another bishop na personal kong kakilala. Si Archbishop Quevedo. Si Archbishop Quevedo po sa kanya pong bayan, 47% sa Cotabato ay Muslim. Almost half of his population. Hindi lang yan, 60% ng kanyang mga nasa diocese ay people below under poverty level. Na ang obispo na nang halungkato ako kasi alam ko may sulat ako natanggap sa kanya, nabasa ko uli. Abay, Father Mario, January pa pinadalan pala ako ng sulat, hawak ko ngayon. Father Mar, tulungan mo naman kami. Yung aming Notre Dame Major Seminary, ay 3 beses kong pinag-isipan na baka ipasara ko na lang. Wala na kaming pampatustos doon sa mga nag-aaral magpari. Father, hirap na hirap po ang aming bayan. At ngayon, Father, dahil sa kahirapan, yung makakuha man lamang kami ng maayos-ayos na sasakyan, lumapit kami ngayon sa PCSO in the hope na sapagkat ang programa naman nila ay para sa mga mahirap, hindi lang para sa mga Kristiyano, ay mabigyan naman kami. Binigyan kami ng high A's, Father. At para magkamit yan, tinanggalan namin ng mga upuan. Bakit? Kargahan ng mga supplies sa mga outreaches namin. Siya ngayon, ang isa sa mga 7 Pajero Bishops. Isa pang pari, pakikilala ko sa inyo, si Bishop Hausian ay kilalang kilala natin sapagkat ilang beses siyang nagbimisa rito para sa ating Chinese Mass. Ito pong 3 obispo na to ay missionary bishops. Missionary bishops po ito. Ito yung nagdidesisyon na talagang mailagay sa mga lugar na hindi basta pupuntahan ng basta kahit sino na lamang. Pakinggan ko yung nasaan siya naka-assign. Bangged Abra. Mapakinggan mo pa lang ay parang purna-purna ang dating. Alam nyo, ang ikinalulungkot ko po, na si Bishop Hausian, ayun nyo, yung kanyang lugar, may mga areas na hindi kayang abutin ng kahit basta ordinaryong sasakyan. Nang mabigyan siya ng crosswind para panggamit sa mga outreaches na hindi kayang abutin. At inilagay pa, itinatakpa yung pangalan doon sa kotse para sabihin dito, para sa akin. Alam niyo, si Bishop is living a very poor life. Namantayan po ng nanay, pinuntahan ng mga ibang seminarista. Maniwala ba kayo, ang bahay ni Bishop, yung personal na bahay nila, may mga gulong pa sa taas, parang alas quarters baga. He comes from a poor family, and he does not like that his being a bishop will make him rich. He's doing what he can para sa mga makihirap. Another bishop, Archbishop Valles, professor ko yun sa liturgy, kung napakabait na obispo, Zamboanga, kung saan humingi din ng isang sasakyan para lang magiging magamit, outreaches din naman. Nakakalungkot na may naglabas nang hindi natin maintindihan kung anong plano, kung anong nasa motibo na maglabas ng mga information na ating pong ikinalulungkot. Number 1, hoy, may mga obispo pala, 7 sila tumanggap ng Pajero. That's the first false information. Mamahaling mga sasakyan. Pangalawa, dinaan sa PCSO kasi mga loyalist sila ng dating presidente. Ikatlo, ay personal palang gagamitin ang mga sasakyang ito. Pang-apat,
Puro brand new ang ibinigay sa kanila. Sana naman yung mga nagsalita, tinahandaan naman ang pag-issue ng mga ganong statements. Nalungkot ako sapagkat alam nyo naman, kilala kong personal ang nagsalita na hindi naman maganda ang pagkapresenta kasi ang sinabi pa, bakit naman kasi kinuha pa yung pera na para naman para sa mga mahirap, pambili ng pajero. So inalam ko, sinabi ba? Nasa YouTube pala. Nakakalungkot na sinabi yung ganon. Tuloy! Alam nyo, kaya ako naggagalaiti. Nagbukas ako ng YouTube kanina bago ako pumunta. At kinuha ko yung reaksyon ng mga nakarinig na mga bagay na ito. Maniwala ba kayo? Ito yung mga reaksyon. Yung mga walang hiyang obispong iyan, yung mga kahayupan at kasakiman ng mga paring iyan, yung mga loyalist ni GMA na iyan, yung mga nakakasuka at nakakadiri na mga pari na iyan. Sabi ko, wow. Dahil lang sa maling information na iyong ibinigay. Kung ako yung obispo, katulad ni Bishop Humuad, buhay ko araw-araw, isa na alang-alang ko rito para lang magawa yung aking magawa. Nabigyan nyo lang ako ng maliit na bagay. Ito ay kasisira ko. Parang nakakalungkot naman para sa mga taong nagsisilbing tunay. Alam nyo, si Bishop Pueblo, alam na natin yon. Talagang kaibigan siya ng dating presidente bago pa naging presidente, si GMA. Naglalambing yun kasi ginawa pa siyang presidente ng peacemaker doon sa Caracar Legion. Sumulat. Tinanggap niya naman na sumulat siya at naglambing. Sana naman para dito kasi pahirapan dito yung sasakyan, saka ako'y pupunta sa mga peace conference na yan, medyo maayos-ayos naman na sasakyan ang ipadala mo. 4x4 ha, kasi talagang pahirapan dito. At pangalawa, gawin mo namang Montero, lambing sa isang kaibigan. Hindi niya naman inaakala, siyempre, na dahil sa kakuriputan naman itong kausap, ay kinuha yung papel at pinadala sa PSO, hindi naglabas ng personal na pera, pinalabas dun sa PSO. O tuloy, di na-isyuhan ng toto. Huwag naman kayo magmamagaling na sabihin, sana naman, chip na lang. Yung chip na yan, 1 taon lang yan, bibigay na yan. Baka itiri ka pa sa kalagitnaan ng bundok. Ang point ko is this, ang dali nating maghusga, lalo na kumpare. Sabi nga nila, ang maliit na dumi sa damit ng laiko ay hindi halata. Ngunit, sa sotana ng pari at obispo ay kitang-kita. Siyempre, kasi inaasahan nyo mas mabait kami sa inyo. Pero mga kapatid, sana lang po, yung mga nagsabing loyalist, kasi yung mga yan, kaya ganito, kaya kung gusto nyo siraan yung dating presidente, huwag naman at the expense nito mga nagtatrabaho para sa mga mahihirap. Si Bishop Hausian po, para lang ipaalam ko sa inyo, during the time of the election, sa kanya pong konbento sa palasyo ng obispo, inilaga ang lahat ng mga election paraphernalia at balota at pinabantayan ng mga maris na siya naman na nagpakain. Bakit? Sapagkat inaasahan ng mga tao na kung doon, walang magloloko, hindi dadayain ng kahit sino, administrasyon man ba ito o hindi. My point is, in one strike, ang reputasyon ng mga obispong ito ay sobrang nadagdaan. Ang pagtatanong, ang mga pagdududa, ang mga pagsususpetsa, ang mga kondemnasyon na nangyari because some people were not careful with what they are reporting and saying. Sometimes matatanong mo mayroon bang nag-iisip ng mga ito? Mayroon kayang nagpaplano, kangay tawag nila, spin master. Mayroon kayang sinasabing trumpiter. Mayroon kayong nagpaplano para hindi lang itong 7, kundi ang obispo'y sirain dahil may itinutulak na gustong ipa-approve na maging batas. Parang gustong tuloy tanungin, Palagay ko gano'n na nga. Mga kapatid, sana po, pagdasal natin ang itong mga obispo. They are hurting. I'll tell you, they are hurting. And they really need your help. Huwag na lang kayo magpadala ng sasakyan. But I will tell you, they need your help to be able to continue their work. Today,
I would like to pray for them. And I would like to tell them, there are people who continue to believe in them. Let's also pray na sana those na mga nasa taas, ayusin itong lahat ng ito and not sacrifice people at the altar of what they say is the truth when it is not the truth. Amen.